video ng isang botante sa Abra ang pagmamaniobra ng ilang poll watchers hinggil sa pag-shade ng balota ng mga senior citizen. Mariing pinagbabawal ang naturang aksyon at pawang mga kamag-anak lamang ng naturang botante ang maaaring gumawa nito para sa kanya. Bukod pa rito ay makikitang hindi rin nagamit ang mga ballot secrecy folder na siyang puprotekta sa confidentiality ng boto. Samantala, umani naman ang samut-saring negatibong reaksyon ang naturang video online at ipinapanawagan sa poll body maging sa otoridad ang naturang paglabag na ito. Sumatotal na sa 12 lugar na sa probinsya ng Batangas ang kabilang na sa listahan ng Election Areas of Concern dahil sa tumitinding bangayan sa politika. Nakatala sa inyong mga TV screen ang naturang mga bayan na nasa ilalim ng yellow areas. Ibig sabihin may presensya ng insidente kaugnay sa halalan, matinding tunggalian sa politika, posibilidad na private armed groups o dating nasa ilalim na ng COMELEC control. Nitong araw ng halala, nagbistulang human barricade ang mga kapulisan sa pagsalubong sa mga magkalabang kandidatong boboto. Ilan sa mga aberyang kinaharap ng mga botante sa Batangas, ang mahabang pila, pahirapang paghahanap ng pangalan sa listahan, bagamat may kasama na itong litrato at kulang o halos walang nakatalagang security personnel sa voting precinct. Samantala, sinimulan namang bilangin ang boto ng mga local absentee ngayong araw ng halalan May 12 sa Intramuros, Manila. Ang mga local absentee ay ang mga botanteng hindi makakauwi o makakaboto sa kanilang mga presinto sa probinsya gaya ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at media practitioners sa kadahilanang sila ay may duty sa araw ng eleksyon. Matatanda ang naganap noong April 28 hanggang 30 ang botohan kung saan mga senador at party list lamang ang kanilang maaaring iboto. Good news dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may kasama ng larawan ng mga botante ang listahan ng kanilang mga pangalan sa polling precincts. Ito ay upang mapabilis at mapadali ang paghahanap sa kanilang mga designated precinct numbers. Bagaman may ilang aberyang naranasan sa ilang automated counting machines, gayon din ang mahabang pila sa ilang presinto sa bansa, lubos naman na nakatulong ang pagkasama ng mga larawan sa maayos na proseso ng pagboto ngayong halalan. Susunod sa News Force. Libreng vital check sa mga presinto, isinagawa ng mga volunteer ng PPCRV. Mga pasaway na lumabag sa liquor ban, higit 150 na. Mababang kuryente, isa sa mga nakikitang solusyon sa food security sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.